Bakit lagi kang nauuto? Bakit kahit alam mong mali, sumusugal ka pa rin? Simple lang ang sagot. Ginagamit mo ang puso, hindi ang utak mo. Pero paano kung baliktarin natin yan? Sa video na to, malalaman mo ang 13 paraan para matutong gumamit ng utak kaysa emosyon. Para hindi ka maloko, para hindi ka mapagsamantalahan, o para hindi ka paulit-ulit na masaktan. Hindi ito typical na self-help tips. Ito ang mga mental armor na kailangan mo sa mundong puno ng manipulasyon at panlilinlang. Handa ka na bang maging matalino kaysa madrama? Simulan na natin. Number 1. Maghintay bago magdesisyon. Kapag puno ka ng emosyon, kahit anong desisyon ang gawin mo, mali ang kalalabasan. Bakit? Kasi hindi malinaw ang pag-iisip mo sa mga panahong yun. Ang galit, lungkot, saya o kaba parang usok sa salamin. Akala mo kita mo na ang totoo, pero malabo pa pala. Akala mo tama ka, pero bias lang pala ng damdamin mo. Kapag may nangyari na matindi, automatic ang katawan natin na mag-react. Gusto natin ng instant na sagot. Gusto natin ng mabilis na kilos. Gusto natin na agarang desisyon. Pero ang totoo, dito tayo madalas naloloko. Hindi dahil bobo tayo, kundi dahil hindi tayo marunong maghintay. Hindi natin binibigyan ng oras ang utak na iproseso ang nangyari. Ang paghihintay ay hindi pagiging duwag. Ito ay disiplina. Ibig sabihin, marunong kang kontrolin ang sarili mong damdamin. Marunong kang tumigil muna para i-check kung tama pa ba ang takbo ng isip mo. Sa bawat segundo ng paghihintay, lumilinaw ang totoo. Umaayos ang tibok ng puso. Bumababa ang tensyon sa katawan. At unti-unting nagkakaroon ng space ang logic para magsalita. Habang tumatagal, mas lumalakas ang tinig ng isip mo at humihina ang sigaw ng damdamin. Doon ka mas nakakagawa ng desisyon na hindi mo pagsisisihan. Desisyon na hindi gawa sa init ng ulo o bugso ng damdamin, kundi desisyon na pinanday ng kalma, pananaw at pag-unawa. Kaya sa tuwing parang gusto mong kumilos agad, sabihin mo sa sarili mo, hintay lang muna tayo. Hindi ito ang tamang oras. Hindi pa malinaw. Sa ganitong diskarte, mas malabong maloko ka ng ibang tao o ng sarili mong emosyon. Number 2, huwag ipaglaban ang damdamin na walang pruweba. Kapag may naramdaman tayo, madalas parang automatic tayong kumikilos. Parang may boses sa loob ng isipan natin na nagsasabing, tama to, totoo to, kumilos na tayo. Pero ang hindi natin napapansin, ang emosyon ay parang usok. Mabilis kumalat, mabilis lumabo, pero walang solidong pundasyon kung walang apoy ng katotohanan. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay dapat ipaglaban. Bakit? Kasi may mga damdaming gawa lang ng stress, gawa lang ng trauma, pagod, gutom, o simpleng overthinking. Kapag ipinaglaban mo agad ang isang bagay na batay lang sa pakiramdam, parang nilabanan mo ang anino na wala ka namang nakikitang tao. At sa dulo, ikaw lang din ang mapapagod. Ikaw lang ang masasaktan o mapapahiya. Ang emosyon ay bahagi ng buhay, oo. Pero hindi ito dapat gawing basihan ng mga matitinding hakbang, lalo na kung hindi pa malinaw ang buong kwento. Kasi minsan, ang puso natin ang unang sumisigaw, pero ang utak natin ang huling nakakaintindi. At kung hindi natin hihintayin ang utak na humabol, tiyak may maling desisyong mahuhulog sa atin. Ang mga damdamin ay pwedeng gamiting signal, pero hindi sila ang buong kwento. At kung bawat nararamdaman mo ay ipaglalaban mo na agad, lalo na kung wala kang malinaw na basihan, madali kang maluloko. Hindi lang ng ibang tao, kundi ng sarili mong emosyon. Kaya bago ka magbitaw ng salita, bago ka magdesisyon, bago ka lumaban, tanungin mo muna ang sarili mo. Ito ba'y totoo? May pruweba ba ako? O damdamin lang to na dumaan? Dahil ang taong marunong maghintay ng katotohanan ay bihirang nalilinlang. Pero ang taong palaging sumusugod sa ngalan ng nararamdaman, siya ang unang nauuntog sa realidad. Number 3, matutong magtanong sa halip na mag-react. Kapag may nangyaring hindi mo inaasahan, lalo na kung masakit, nakakainis o nakakabigla, ang pinakaunang instinct natin ay mag-react. Sumisigaw tayo,
nagagalit, nagdaramdam, minsan tahimik lang pero puno na sa loob. Ganyan ang natural na kilos ng isang taong emotional. Pero ang problema, sa tuwing nagre-react tayo agad, ang kontrol nasa emosyon, hindi sa isip. At kapag emosyon ang namumuno, napakabilis nating madala. Akala natin tama ang ginagawa natin. Pero yun pala, padalos-dalos na. Marami na tayong nasasabi, marami nang nasasaktan, maraming pinagsisisihan. Diyan pumapasok ang kapangyarihan ng pagtatanong. Sa halip na magbitaw agad ng salita o magdesisyon sa gitna ng init ng damdamin, huminga ka muna at magtanong sa sarili mo. Dahil sa bawat tanong, may space para sa pag-iisip. Sa bawat tanong, nabubuksan ang posibilidad na baka may hindi ka pa alam, baka may hindi mo pa naiintindihan, o baka may mali rin sa pananaw mo. Ang taong marunong magtanong ay hindi agad nadadala ng emosyon kasi pinipili niyang alamin muna ang buong larawan bago kumilos. Pinipigil niyang mapasubo ang sarili sa gulo. Mas pinahalagahan niya ang pag-unawa kaysa pagbunto ng galit. Mas inuunan niya ang pagkalma kaysa pagganti. Hindi ibig sabihin nito na wala kang karapatang masaktan o magalit. Tao ka rin, pero mas pinipili mong maging matalino kaysa impulsibo. Sa tuwing tinuturuan mong magtanong ang sarili mo, pinapalakas mo ang isip mo laban sa tukso ng damdamin. At sa dulo, yung mga taong marunong magtanong bago mag-react, sila rin ang bihirang maloko. Kasi hindi sila madaling mapaniwala, hindi sila madaling paikutin, at hindi rin sila madaling masira ang tiwala o relasyon dahil lang sa isang moment ng bugso ng emosyon. Number 4, kilalanin ang sariling triggers. Isa ito sa pinaka-importanting paraan para hindi ka maloko, maparelasyon man, trabaho, o simpleng pakikitungo sa ibang tao. Kasi ganito, kapag hindi mo alam kung anong nagpapainit ng ulo mo, kung ano ang nagpapalungkot sa'yo, o kung ano ang nagpapababa ng kumpiyansa mo, madali kang kontrolin. Parang may access ang ibang tao sa off switch mo at hindi mo alam kung saan nila pinipindot. Ang trigger ay emotional na bombang pwedeng sumabog kahit sa maliit na dahilan. Kapag hindi mo alam ang mga triggers mo, lahat ng bagay parang personal na atake. Lahat ng salita parang insulto. Lahat ng biro parang panlalait. Sa ganitong estado, hindi na ang utak ang gumagana, kundi ang emosyon. Kapag na-trigger ka at hindi mo alam kung bakit, napapansin mong bigla kang nagiging reactive. Bigla kang nagagalit, umiinit agad ang ulo mo, nalulungkot ka o tinatamaan ka ng insecurity kahit wala pa naman talagang nangyayari. Ang resulta, nagkakamali ka ng desisyon, naapektuhan ng relasyon, naibibigay mo ang tiwala sa hindi dapat, at minsan, pinagsisisihan mo yung mga sinabi mong hindi mo na mababawi. Pero kung kilala mo ang sarili mong triggers, para kang may mapa ng sarili mong damdamin. Alam mo kung kailan ka dapat mag-pause. Alam mong hindi mo dapat sabayan ang bugso ng emosyon. Alam mong hindi lahat ng nararamdaman mo ay totoo. Minsan, dala lang ito ng nakaraan o trauma. At dahil doon, natututo kang pumili. Mag-react ba agad o mag-isip muna? Ang pagkilala sa sarili mong emotional na kahinaan ay hindi kahinaan, kundi kalakasan. Kasi kapag alam mo na kung saan ka madalas bumigay, doon mo rin malalaman kung paano mo babantayan ang sarili mo. Doon ka matututong gumamit ng utak, imbis na damdamin. Doon mo masasabing, alam ko to, hindi ako mauuto. Ang pagkapanalo mo sa buhay ay hindi lang galing sa kung gaano ka katalino, kundi sa kung gaano mo kakilala ang sarili mo. Dahil kapag may kontrol ka sa sarili mo, wala nang sino man ang makakakuha ng kontrol sa'yo. Number 5, gumamit ng third-person view. Isa sa pinakamabisang paraan para hindi tayo maloko ng damdamin ay ang paggamit ng tinatawag na third-person view o pagtingin sa sitwasyon na parang hindi ikaw ang nasa gitna. Imbis na ikaw ang bida sa kwento, tumingin ka mula sa labas. Parang nanonood ka ng pelikula o parang kinikwento sa'yo ang problema ng ibang tao. Kapag nadadala na tayo ng emosyon, nawawala ang linaw ng pag-iisip. Parang nilalamo ng eksena ang utak natin. Nawawala ang distansya. Hindi na tayo makakita ng red flags. Hindi na natin marinig ang boses ng rason kasi sumisigaw na ang damdamin natin. Pero kapag gumamit ka ng third-person view, nakakalayo ka
kahit konti sa emosyon. Nagkakaroon ka ng breathing space. At dahil hindi mo na iniisip ang sitwasyon bilang ako ito, kundi parang ibang tao ito, mas nakakaisip ka ng tama. Mas nagiging kalmado ka at may lohika. Mas natatanong mo kung ibang tao ang may ganitong problema, anong sasabihin ko sa kanya? Ang utak kasi ay mas objective kapag hindi sarili ang nasasangkot. Kaya kapag ikaw ang nahihirapan magdesisyon o parang nahuhulog sa isang bagay na hindi ka sigurado, lumabas ka muna sa eksena sa isip mo. Tumingin ka mula sa taas. Ikaw pa rin yon. Pero hindi mo na sinusundan lang ang emosyon. Mas matalino ka na ngayon kasi may space ka ng pinagmamasdan ang sarili mo. Ang paggamit ng third person view ay hindi pagpapanggap o pagtatanggi. Ito ay paraan ng pagsasala ng emosyon, ng pagbibigay linaw sa mga bagay na gulo sa loob mo. Kasi sa totoo lang, hindi mo kailangang laging sundin ang nararamdaman mo. Pero kailangan mo itong maintindihan. At para maintindihan mo, kailangan mong makalayo kahit sandali para mas mapagmasdan mo ito ng malinaw. Kapag nasanay kang tumingin sa sarili mong sitwasyon bilang tagamasid, hindi lang bilang damdamin, mas mapanuri ka. Mas nagiging totoo sa sarili. At higit sa lahat, mas mahirap kang lokohin kahit ng sarili mong puso. Number 6. Maghanda ng default rule sa buhay. Kapag nasa kalagitnaan ka ng isang emotional na sitwasyon, ang utak mo ay nagiging maingay. Ang puso mo ay masyadong active. Minsan, hindi mo na alam kung ano ang tama o mali. Doon pumapasok ang default rule. Ang default rule ay parang personal na batas na itinakda mo habang kalmado ka pa. Habang malinaw pa ang pag-iisip mo. Habang hindi ka pa naapektuhan ng emosyon o pressure. Parang safety net. Parang compass na magtuturo ng direksyon kapag lost ka na. Kapag hindi mo na alam kung anong gagawin, babalik ka sa rule na yon at yun ang magsasalba sa'yo. Ang problema ng maraming tao ay ginagawa lang ang desisyon sa gitna ng drama. Doon sila naloloko. Doon sila napapasubo. Pero kung may nauna ka ng prinsipyo o panuntunan, hindi mo na kailangan mag-isip pa sa gitna ng gulo. May gabay ka na kahit hindi malinaw ang sitwasyon. Ang ganda sa default rule ay hindi siya nakadepende sa pakiramdam mo. Hindi siya basta-basta nauuga kahit anong ihip ng damdamin. Kasi ginawa mo siya habang matino ka pa. Habang objective pa ang utak mo. Kaya kahit gustong gusto mo na, kahit feel mo na, kahit naiiyak ka na o nanginginig sa galit, may boses sa loob mo na nagsasabi, sandali lang, may batas tayong sinusunod. Ito ang disiplina na hindi mo kailangang i-memorize araw-araw. Dahil kapag malinaw sa iyo ang panuntunan mo sa buhay, kusa itong lumalabas tuwing kailangan mo ng direksyon. Parang muscle memory, parang instinct, pero matalinong instinct. At kapag nasanay ka sa ganitong sistema, hindi ka na basta-basta nadadala ng bugso ng damdamin. Hindi ka na madaling mapasunod ng matatamis na salita. Hindi ka na agad naaakit ng mga bagay na mukhang maganda sa simula pero bulok sa huli. Kasi bago ka pa mapunta sa bitag, may alarm na sa loob mo na nagsasabing, hindi ito tugma sa panuntunan ko. Ang pagkakaroon ng default rule ay hindi paglimita sa kalayaan mo. Sa totoo lang, ito ang nagbibigay sa iyo ng totoong kalayaan dahil hindi ka na alipin ng emosyon mo. Hindi ka na basta-basta nahihila kung saan-saan. Marunong ka nang tumayo sa sariling paninindigan at yan ang isa sa pinakamalaking tanda ng taong hindi madaling maloko. Number 7. I-review ang nakaraan na may katinuan. Marami sa atin ang ayaw balikan ng nakaraan kasi masakit, nakakahiya o nakakadala. Pero ang totoo, sa likod ng bawat alaala, kahit masama man o magulo, may mga piraso ng karunungan na hindi mo matututunan kahit saan. Ang problema, madalas kapag binabalikan natin ang nakaraan, ginagamit natin ang damdamin imbis na isip. Kaya imbis na matuto, lalo lang tayong nasasaktan. Lalo lang tayong naiinis. Ang pagsilip sa nakaraan na may katinuan ay hindi pagbabalik para saktan ang sarili, kundi pagbabalik para maintindihan kung ano ang nangyari at bakit ito nangyari. Hindi ito pag-uusig sa sarili, kundi pagsusuri. Hindi ito para magturo ng sisi, kundi para makita ang patterns. Kung paulit-ulit kang napapaikot, kung lagi kang nabibiktima ng parehong uri ng tao, o kung palagi kang natatalo sa parehong klaseng sitwasyon,
Hindi ito para magturo ng sisi, kundi para makita ang patterns. Ang ganitong uri ng pag-review ay parang paghahanap ng ugat sa ilalim ng lupa. Hindi mo lang tinitingnan ang mga dahon o bunga ng isang problema. Hinuhukay mo kung saan talaga ito nagsimula. At kapag natukoy mo na, doon ka magsisimulang bumuo ng diskarte para hindi na ito maulit. Dito papasok ang tunay na katalinuhan. Dahil ang matalinong tao, hindi lang basta nakakaalala. Marunong siyang gumamit ng nakaraan para palakasin ang kinabukasan. Hindi madaling balikan ang mga maling desisyon. Hindi madaling balikan ang mga salitang hindi na mababawi o mga taong nanakit. Pero kung lalapitan mo ito nang hindi ka nakakabit sa emosyon, makikita mong ang mga ito ay hindi simpleng pagkakamali. Sila ang naging daan para lumawak ang pangunawa mo. Sa halip na ikahiya ang mga yon, gawin mong sandata ang aral na nakuha mo. Dahil kapag may katinuan kang bumalik sa kahapon, mas malinaw mong makikita kung paano mo haharapin ang bukas. Number 8. Alamin kung kailan hindi sapat ang patawad. Ang pagpapatawad ay isang malalim at makapangyarihang bagay. Madalas natin itong iniisip bilang tanda ng kabutihan ng puso. Tanda na malawak ang pangunawa mo, na marunong kang umunawa ng kahinaan ng iba, na hindi ka nagtatanim ng galit. At totoo yun, may mga pagkakataon na ang pagpapatawad ay nagpapagaan ng loob at nagbibigay ng panibagong simula. Pero hindi sa lahat ng oras sapat ang patawad. May mga sitwasyon na ginagamit ang salitang patawad para takpan ang paulit-ulit na pananakit. Kapag ang pagpapatawad ay naging pamalit sa hustisya, sa dignidad o sa sarili mong kapayapaan, hindi na ito pagpapakumbaba, kundi pagpapabaya sa sarili. Kapag pinipilit mong patawarin ang isang taong hindi naman nagpapakita ng tunay na pagsisisi, hindi mo siya tinutulungan. Bagkus, binibigyan mo siya ng pahintulot na ulitin ang ginawa niya. Minsan, hinihiling sa atin na magpatawad agad kahit hindi pa tayo handa. Para lang matapos ang usapan. Para lang hindi na magulo. Para lang gumaan ang pakiramdam. Pero ang totoo, hindi gumagaan ang loob kung pinipilit mo lang ang sarili mo. Kasi alam mo sa loob mo na hindi totoo ang lahat. Na hindi buo ang kabuuan ng sitwasyon. Na may kulang. Na may hindi naayos. At yun ang dahilan kung bakit hindi laging sapat ang patawad. Ang tunay na pagpapatawad ay galing sa malalim na pag-unawa, sa malinaw na pagkilala kung ano ang mali, sa pagkakaroon ng paninindigan na kahit pinili mong magpatawad, hindi ibig sabihin ay mananatili ka sa parehong sitwasyon. Hindi ibig sabihin ay babaliwalain mo ang sarili mong sakit. Hindi ibig sabihin ay ibabalik mo sa buhay mo ang taong nambastos sa'yo, ang taong sinaktan ka o ginamit ka. Pwede kang magpatawad at sa parehong oras magtakda ng hangganan. Pwede kang magpatawad at piliin na lumayo. Pwede kang magpatawad pero hindi kalimutan ang leksyon. Dahil ang pinakamahalagang aspeto ng pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Para ito sa'yo. At kung talagang para sa'yo, hindi mo ito gagamitin para patahimikin ang boses ng katotohanan sa puso mo. Gagamitin mo ito para tuluyan kang makawala. Hindi para manatili sa paulit-ulit na sugat. Kaya ang tanong na dapat mong itanong sa sarili ay hindi lang, patawad ba ang kailangan? Kundi, patawad ba ang solusyon? O ito lang ang madaling daan para iwasan ang katotohanan? Number 9. Iwasan ang instant gratification. Ang instant gratification ay yung pakiramdam na gusto mo ng agad-agad na saya, ginhawa o reward. Yung mabilis na kasiyahan na parang isang shortcut sa problema o pagod. Sa simula, parang mabuti ito dahil nagbibigay ito ng mabilis na boost sa damdamin mo. Pero pagmasdan mo, ang ganitong ugali ay parang niloloko ka ng sarili mong emosyon. Kapag pinili mong kunin agad ang instant gratification, madalas hindi mo na iniisip ang mga posibleng epekto nito sa hinaharap. Nakakalimutan mo ang mas malaking layunin o ang mas mahalagang bagay na mararating mo kung magpapasensya ka lang. Dito pumapasok ang utak para sabihin, hindi ito ang tamang oras para dito. Maghintay tayo at planuhin ng mabuti. Pero dahil mas malakas ang tunog ng puso na gusto agad, madalas na iimpluwensyahan tayo nito. Kapag palagi kang sumasabay sa takbo ng instant gratification, nagiging parang laging naka-speed mode ang utak mo. Hindi na ito nakakaisip ng malalim o hindi na ito nakakahanap ng matibay na solusyon. Dahil dito, madalas nagkakaroon ng mga problema o
na paulit-ulit at mas lumalala. Parang nalulunod ka sa maliit na kasiyahan pero nawawala ang focus sa tunay na progreso o tagumpay. Ang utak ang dapat ang mag-control dito. Dapat ito ang magplano at magdesisyon batay sa pangmatagalang kapakinabangan. Kapag natutunan mong baliwalain ang mabilisang tukso ng instant gratification, nagkakaroon ka ng kapangyarihan na maging mas disiplinado, mas matatag at mas matalino sa mga desisyon mo. Sa ganitong paraan, hindi ka basta maluloko ng emosyon na naghahanap lang ng pansamantalang ginhawa. Number 10. Pakinggan ang tono, hindi lang ang salita. Kapag nakikipag-usap tayo sa ibang tao, madalas ang atensyon natin ay napupunta lang sa mga salitang sinasabi nila. Pero ang salita, minsan ay pwedeng maskara lang ng tunay nilang nararamdaman o intensyon. Kaya mahalaga na pakinggan mo, hindi lang ang mismong salita, kundi pati ang tono ng pagsasalita, kung paano nila sinasabi ang mga yon. Ang tono ay parang damdamin ng salita. Sinasabi nito kung ang tao ba ay totoo, nagtatago, nagmamadali, nagdadalawang isip, o kaya naman ay nag-aalinlangan. Sa madaling salita, ang tono ay naglalaman ng mga palatandaan na hindi laging makikita sa mga letra o sa mismong salita. Kapag marunong kang makinig sa tono, mas nagiging mapanuri ka. Nakikita mo kung ang tao ay nagsisinungaling, nagtatago ng katotohanan o kaya ay talagang taos-puso sa sinasabi. Nakakatulong ito para hindi ka agad-agad maniwala sa mga salita na pwedeng manipulasyon o panlilinlang. Bukod dito, ang tono ay nagbibigay rin ng konteksto sa mga salita. Isang simpleng pangungusap kapag sinabi ng may galit ay iba ang dating kumpara kapag sinabi ng may pag-aalala o kalungkutan. Kaya kapag sinanay mong pakinggan ito, mas nagiging malinaw ang tunay na kahulugan ng usapan. Kapag ang puso ay nangingibabaw, madalas nalalampasan natin ang mga palatandaang ito at diretso tayong naniniwala sa salita. Pero kapag pinili mong gamitin ang utak at pakinggan ang tono, nabibigyan mo ang sarili mo ng proteksyon laban sa maling akala, panlilinlang o pag-abuso. Sa kabuuan, ang tono ay isang uri ng boses ng katotohanan na nakatago sa likod ng mga salita. Kapag binigyan mo ito ng pansin, nagkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa tao at sa sitwasyon. Ito ang isa sa pinakamabisang paraan para hindi ka maloko dahil hindi ka lang basta tumatanggap ng salita. Sinusuri mo kung ano talaga ang gustong iparating. Number 11. Ihiwalay ang sarili sa sitwasyon. Kapag tayo ay nasa gitna ng isang sitwasyon na puno ng emosyon, lalo na kapag matindi ang nararamdaman natin, madalas nawawala ang linaw ng pag-iisip. Para tayong nalulunod sa dami ng damdamin, kaya nagiging mahirap makita ang totoong nangyayari. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalagang matutunan nating ihiwalay ang sarili natin mula sa eksena. Ibig sabihin, bigyan natin ang ating isip ng distansya o space mula sa kasalukuyang pangyayari. Hindi ito nangangahulugan na iniiwasan natin ang problema o tinitingnan natin ito nang walang pakialam, kundi binibigyan natin ang sarili natin ng pagkakataon na huminga, mag-relax at muling pag-isipan ng malinaw kung ano ang nangyayari. Kapag nagtagal tayo sa isang sitwasyon ng sobra sa dami ng emosyon, parang nagkakaroon tayo ng tunnel vision. Nakikita lang natin ng isang anggulo o perspektibo at nawawala ang balanse. Sa pag-alis o pagdistansya, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makita ang buong larawan at makita ang mga detalye na dati ay na-overlook natin dahil sa emosyon. Nagiging mas malinaw kung ano ang totoo, kung ano ang mga posibleng dahilan at kung ano ang mga tamang hakbang na dapat gawin. Kapag ganito ang mindset, hindi tayo basta-basta nadadala ng init ng damdamin at mas nagiging maingat tayo sa paggawa ng desisyon. Hindi rin kailangang mahaba o komplikado ang paghiwalay ng sarili sa sitwasyon. Pwedeng sandali lang, mga ilang minuto, oras o kahit araw, depende sa bigat ng sitwasyon at damdamin na nararamdaman. Ang mahalaga ay hindi natin pinipilit ang sarili na magdesisyon sa ilalim ng matinding emosyon. Ang distansya ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pag-iisip na hindi kontrolado ng galit, takot o lungkot. Sa ganitong paraan, mas napipili natin ang mga desisyong makakabuti sa atin at hindi yung mga desisyong nagpapalala lang ng sitwasyon. Ang paghiwalay ng sarili sa sitwasyon
ay isang uri ng proteksyon para sa ating mental at emotional na kalusugan. Ito ay isang paraan para mapanatili ang kalinawan ng isip at makaiwas sa mga maling hakbang na kadalasang nangyayari kapag tayo ay nadadala ng damdamin. Kapag natutunan natin ito, mas nagiging matalino tayo sa pagharap sa problema at mas lumalakas ang ating kakayahan na hindi maloko o maapektuhan ng mga sitwasyon na hindi natin kontrolado. Number 12. Magpakonsulta kung hindi sigurado. Minsan, sobrang dami ng iniisip at nararamdaman natin na mahirap nang malaman kung ano talaga ang tama o mali. Kapag ganito, natural lang na maguluhan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng paghingi ng tulong o opinyon mula sa iba. Hindi ibig sabihin nito ay mahina ka o wala kang kakayahan, kundi ipinapakita nito na matalino kang tumingin sa sitwasyon nang hindi lang nagdidesisyon ng mag-isa. Kapag nakipag-usap ka sa ibang tao na may malawak na kaalaman o karanasan, nagkakaroon ka ng ibang perspektiba. Nagkakaroon ka ng isang panibagong lente kung saan mas nakikita mo ang buong larawan nang hindi lang nakasentro sa sarili mong emosyon o sa sarili mong bias. Ang ibang tao ay maaaring makatulong magtanong ng mga bagay na hindi mo naisip o bigyan ka ng insight na makakapagpatibay ng iyong desisyon. Importante din na ang taong kinakausap mo ay mapagkakatiwalaan at may malasakit sa'yo. Kasi kapag tama ang tao na kausap, mas madali mong maintindihan ang mga bagay ng malinaw at maayos. Sa ganitong paraan, hindi ka basta-basta natatangay ng emosyon o panlilin lang dahil may ibang utak na tumutulong sa'yo na magbukas ng isipan at puso. Ang paghingi ng konsultasyon ay hindi lang paraan para makakuha ng sagot, kundi isang proseso para mas mapalawak ang pangunawa at mapatatag ang loob sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Hindi ka nag-iisa sa laban mo at may mga taong handang sumuporta para masiguradong ang desisyon mo ay hindi lang base sa damdamin, kundi sa matibay na pag-iisip. Number 13. Matutong magsabi ng hindi ko alam. Isa sa pinakamalakas na armas ng isang matalinong tao ay ang kakayahang tanggapin ang kanyang limitasyon, lalo na kapag ang usapan ay tungkol sa kaalaman o kumpiyansa sa isang bagay. Sa dami ng impormasyon na pumapalibot sa atin ngayon, napakadaling malito o mabigla. Kaya natural lang na hindi natin palaging alam ang sagot sa lahat ng tanong o problema. Ang pagsasabi ng hindi ko alam ay hindi tanda ng kahinaan o kahangalan, kundi isang tanda ng tapang at katapatan sa sarili. Kapag tinatanggap mo ang katotohanan ng may mga bagay na hindi mo pa alam, nagkakaroon ka ng space para matuto, para mag-explore, at para magtanong ng hindi pinipilit na magpanggap na sigurado. Dito nag-uumpisa ang tunay na paglago ng isip dahil hindi ka nakakulong sa maling paniniwala o desisyon na dulot ng pag-aakala na alam mo na ang lahat. Bukod dito, ang pagiging tapat sa sarili at sa iba na hindi mo alam ang isang bagay ay nagtatayo ng mas matibay na tiwala dahil kapag nagpapanggap kang may alam kahit wala, madaling bumagsak ang kredibilidad mo sa mata ng iba. Pero kapag sinasabi mo ng tapat na hindi ko alam, pinapakita mo na bukas ka sa bagong impormasyon at hindi ka natatakot humarap sa hindi pagkakaunawaan. Sa puso nito, ang pagsasabi ng hindi ko alam ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa sarili mo, sa katotohanan at sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ito ang unang hakbang para maiwasan ang pagkaloko dahil hindi mo hinahayaan ang emosyon o pride na pumigil sa'yo na magtanong, mag-obserba o mag-aral pa bago gumawa ng desisyon. Kaya sa halip na magmadaling sumagot o magpadala sa emosyon, matutong humarap sa mga pagkakataong hindi mo alam ang sagot. Gamitin ang pagkakataong yon para mag-reflect, para maghanap ng tamang impormasyon at para bumuo ng mas matibay na pundasyon sa iyong mga susunod na hakbang. Alam mo, sa dami na nangyayaring emosyon sa paligid natin, mahalaga talaga na matutunan nating gamitin ang utak bago tayo kumilos. Hindi lang ito para hindi tayo maloko, kundi para mas maging matalino at matatag tayo sa mga hamon ng buhay. Kaya kung nagustuhan mo itong video, huwag kalimutang mag-like, i-share sa mga kaibigan mo na kailangan din ito. At syempre, mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ganitong klase ng tips. Comment ka rin sa baba kung ano pang paraan ang gusto mong malaman para mas maprotektahan ang sarili mo laban sa mga mapanlinlang. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod.